Papasok tayong muli sa pag-aaral ng banal na kasulatan. At ang pag-aaralan natin ngayon ay isang napakahalagang topiko tungkol sa ating Panginoong Diyos. Nasaan ba ang Panginoong Diyos? Maraming nagsasabi na mga ngaral at mga nakikinig na sinasabi nila na God is everywhere. Ito yung madalas nilang sabihin. Ngunit ito ba kaya ay naaayon sa banal na kasulatan? So ito yung ating pag-aaralan ngayon. Nasaan ba talaga ang Panginoong Diyos? Saan ba siya nakatira? Kaya bubuksan natin ang ilang aklat sa Biblia upang alamin natin kung saan ba talaga nakatira ang Panginoon. Kung totoo ba yung sinasabi nila na God is everywhere. Kaya ang una nating bubuksan ngayon at titignan mula sa libro ng mga awit. Chapter, tayo sa 33. Mag-umpisa tayo sa verse 13. At ipababa natin, titignan natin ito. Ganito naman ang sabi niya. Mula sa langit, ang Panginoon ay nakatanaw. Mula pala sa langit. Lahat ng mga anak ng mga tao ay kaniyang minamasdan. Sabi niya, mula sa langit. Verse 14, mula sa kaniyang dakong tahanan. Ito pala ang tahanan ng Diyos, sa langit. Mula sa kaniyang dakong tahanan ay nakatingin siya sa lahat ng naninirahan sa lupa. So, mula sa langit na kaniyang tahanan ay tinitignan niya ang lahat ng mga naninirahan sa lupa. Ano man ang naninirahan dito? Mga tao man, mga hayop, mga ibon, at lahat ng kanyang nilikha. Siya, nasa mga puso nilang lahat ay humuhugis. At sa lahat nilang mga gawa ay nagmamasid. So, ang lahat ng mga naninirahan sa lupa ay tinitingnan nga niya, minamasdan niya, nakatingin siya, at sa lahat nilang mga gawa ay nagmamasid. So ang mga tekstong ito nagpapatunay na mali yung kanilang sinasabing God is everywhere. Mali pala dahil ang Panginoon, ang kanyang tahanan ay mula sa langit. So, hindi kaya siya bumababa ang Panginoon dito sa lupa? Hindi kaya siya nakikisama sa mga tao? Titingnan natin ang ibang mga teksto sa mga kanilang mga kaisipan na ganon. Lipat naman tayo sa isang aklat naman mula naman sa chapter 53 ng mga awit. Basahin natin sa verse 2. Ito naman ang patunayan ng salmista. Sabi niya ganito, ang Diyos ay tumutunghay mula sa langit. Sinuportahan ito ng unang teksto natin. Tumutunghay mula sa langit. Sa mga anak ng mga tao. So tinitingnan niya din ang mga anak ng mga tao upang tingnan kung may sino mang matalino na naghahanap sa Diyos. So, langit pa rin ang ipinapaliwanag niya dito. Tumutunghay lamang siya sa mga anak ng mga tao. Tinitingnan niya kung mayroong sino mang matalino na naghahanap sa Diyos. Dito, ang mga tekstong ito, maling-mali yung sinasabi nila na God is everywhere sapagkat kung totoo na God is everywhere, walang kaselan-selan ang Panginoon. Dahil ang Panginoon ay banal na banal at napakasela ng Panginoon. Hindi siya tumatapak
sa isang lugar o isang dako na may dumi, lalo na sa lupa na puno ng kasalanan. Dahil ganito, kung titignan natin sa mga ilang lugar, mayroong ganito, makikita natin dito. Kung totoo ang sinasabi nila na God is everywhere, kahit sa nightclub, nandyan ang Panginoon. Ngunit, hindi maaari ng Panginoon pupunta sa nightclub. Kung may tao man sa nightclub na nag-iisip sa Panginoon, marahil tinitignan lang ito ng Panginoon. Pero hindi siya pumupunta sa nightclub. At hindi rin siya pumupunta sa sugalan upang makipagsugal, upang manood siya sa mga nagsusugal sa kasino. Lalo na sa mga prostitute house. Lalong hindi pupunta ang Panginoon sa mga prostitution. No? Wala, hindi pupunta dito. Ganon din, hindi rin siya pupunta sa mga digmaan na nangyayari, nagpapatayan. Dahil sa mga lugar na ito, wala mang nag-aalala sa Diyos. Wala mang nag-iisip sa kanila sa Diyos. Wala. Ang kanilang iniisip, yung mga kasayahan ng kanilang laman. Ito yung mga bisyo na masasama. At hindi maari na pumunta ang Panginoon diyan. Ngunit, sabi ng sulat, no, dito sa gawing itaas, sabi niya dito, ang Diyos ay kaniyang tinitingnan. Na, sabi niya, tumutunghay mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tignan. Tinitignan niya kung may sino mang matalino na naghahanap sa Diyos. Pero ang mga tao na narito, no, wala mang isa sa kanila na naghahanap sa Diyos. Wala silang talino tungkol sa Diyos na Panginoon. Ang kanilang kaisipan ay nasa mga gawain ng sanlibutan nito. Wala din siya sa beer house. Wala. Upang makipag-inuman. Hindi. Ngunit tinitignan niya ang mga nasa beer house na nagiinuman, naglalasingan at kung ano-ano pa. Sa mga digmaan, tinitignan niya yung mga tao, masasaya na pumatay at nakahanda rin mamatay dahil sa kanyang pakikidigma. Wala din siya sa palengke upang mamili o samahan yung mga namimili. Wala, hindi totoo. Marahil, ang kanyang tao na nasa palengke, tinitignan din niya ito. Ngunit hindi siya pumupunta dito. Hindi rin siya pumupunta sa gitna ng dagat. Anong gagawin ng Panginoon sa gitna ng dagat? Ngunit tinitignan din niya kung may tao siya na naglalayag sa gitna ng karagatan. Ganon din sa mga kabundukan. Dahil, balikan natin yung kanyang sinabi. Kung nasaan nga ang Panginoon. Ito yung kanyang sinabi. Ulitin natin. At napakaganda yung kanyang sinalita. Sabi niya dito, mula sa langit. Mula sa langit. Ang Panginoon ay nakatanaw. Nakatanaw lamang, tinitingnan niya. Lahat ng mga anak ng mga tao ay kanyang minamasdan. Minamasdan niya ang kanilang mga gawa. Kung nakikipagsugal siya, kung nasa prostitution house, kung nasa beer house, nasa digmaan, no? Kung nasa saan mang lugar, nasa palengke man siya, nasa kagubatan o gitna ng dagat, minamasdan niya. Mula sa kaniyang dakong tahanan, ito yung tahanan niya, hindi totoo yung sinasabi nila na God is everywhere. Hindi, dahil ang Diyos, napakasela ng Panginoong Diyos. Hindi siya tatapak at hindi siya pupunta sa isang dakong naruman at hindi rin siya umaalis sa kaniyang tahanan. No, sa kaniyang tahanan, hindi siya umaalis. Ngunit, ang kaniyang kaalaman, ang kaniyang pagtingin ay nasa lahat ng dako. Tinitingnan niya, nakatingin siya sa lahat ng naninirahan sa lupa. Kaya alam niya ang lahat ng mga nangyayari sa lahat ng bahagi ng lupa. Ito yung katotohanan.
Kaya dito din naman, sinabi ng ating Panginoong Hesus, may itinuro ang Panginoong Hesus mula sa kaniyang itinurong panalangin mula sa Matthew. Papunta tayo sa chapter 6 verse 9. Ito yung kanyang sabi, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit. Mismo ang ating Panginoong Hesus sinabi niya, nasa langit, wala sa lupa ang Panginoong Diyos. Sambahin nawa ang pangalan mo. So, pangalan lamang ng ating Panginoong Diyos ang narito sa lupa na binabanggit at ang kanyang pangalan ay Ama. Hindi sinabi ng ating Panginoong Hesus na Ama naming Hiyuba, wala yan, no? Basta't sinabi niya, Ama. Hindi rin niya sinabi na Ama naming Yahweh. Hindi rin. Basta sabi lang niya, Ama naming nasa langit. Ito yung katotohanan. So sa mga teksto na pinag-aralan natin ngayon, nakakatiyak tayo at maliwanag mula sa banal na kasulatan na ang Ama ay nasa langit lamang. Ang kaniyang tahanan ay nasa langit. Ang ating maikling pag-aaral na ito ngayon ay naunawaan ninyo upang palawakin ninyo sa inyong mga kaisipan ng maalisana sa inyong pag-iisip kung minsan naisip na ninyo na God is everywhere, maling-mali. So, ang katotohanan, ang Ama ay nasa langit at nakatingin lamang sa lahat ng mga ginagawa ng mga tao dito sa lupa. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoong Diyos at magandang oras sa ating lahat.